Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kasalukuyang kalagayan ni Kris Aquino. Nagbigay ng update ang television host actress na si Kris Aquino tungkol sa kanyang kalusugan at sa susunod na tatahakin niya upang madugtungan pa ang kanyang buhay. Sa kanyang latest post sa social media, ibinahagi ni Kris Aquino na mamimiss niya ang kanyang mga kaibigan at followers. Ayon sa pahayag ni Kris, "I'll miss you my friends and followers very much. Time is now my enemy. Naghahabol kami hoping na wala pang permanent damage to the blood vessels leading to my heart. So many people to thank, but I choose to do that privately. #grateful, Annie Kris. For now and the next few years, sadly, it's goodbye. Praying na kayanin ng katawan ko itong matinding pagsubok." Narito ang buong pahayag ni Kris Aquino. Maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for my recovery. Here's the truth as explained by my attending physician, Dr. Nino Gavino, an exceptional Filipino-American doctor based in Houston who successfully diagnosed what's really wrong with my health. I'll miss you my friends and followers very much. Time is now my enemy. Naghahabol kami hoping na wala pang permanent damage to the blood vessels leading to my heart. So many people to thank, but I choose to do that privately. #grateful for now and the next few years. Sadly, it's goodbye. Praying na kayanin ng katawan ko itong matinding pagsubok. Samantala, ayon sa veteranong kolumnista na si Christopher Min, nalulungkod daw siya sa kasalukuyang kalagayan ni Kris Aquino dahil hirap na raw si Kris Aquino ngayon. Inamin ni Christopher Min na malungkot siya sa kasalukuyang kondisyon ng kalusugan ni Kris Aquino. Nalaman niya kamakailan kung gaano nahihirapan ngayon ang Queen of All Media dahil sa kanyang karamdaman. At meron tayong nababasa na hirap na raw si Kris Aquino ngayon na hindi na halos nakakagalaw. Lagi na lang daw nasa kwarto. Bukod kasi doon sa injection niya sa mismong mga veins niya, gumapang na raw sa mga kamay yung parang pamamaga. Ani Christopher Min. Nakakalungkot ito may bago naman daw na nakitang sakit. Ito yung pagkakataon na lahat ng tapang niya, lahat ng tiwala niya sa sarili niya, lahat ng paniniwala niya tungkol sa Diyos, ipunin niya ng isahan para gumaling siya. Dagdag pa ni Christopher Min. Higit pa rito, sinabi ni Christopher Min na bihira ang sakit ni Kris. 1 in a million nga raw yun Mabuti at armado siya ng pera. Iginiit din ni Nay Christy na ipinagkakatiwala na ni Kris sina Josh at Bimby sa kanyang mga kapatid sakaling hindi matagumpay ang kanyang pagpapagamot. Sa kanilang usapan, hindi maiwasan ng veteranong showbiz reporter na isipin ang kinabukasan ni na Josh at Bimby. Naawa si Christy sa mga anak ni Kris, lalo na kay Josh na may mga espesyal na pangangailangan. Narito ang buong pahayag ni Christopher Min. Okay. Siyempre mula nung nagbigay si Kris Aquino nung kumpletong detalye ng kung ano ang kanyang sitwasyon, hindi na nasundan. Oo, huli na yun, tapos wala nang follow-up. Tahimik. At meron tayong nababasa na hirap na raw si Kris Aquino ngayon na hindi na halos nakagagalaw. Oo nga. Lagi Nakakalungkot lang daw Ate nasa Christy. kwarto. Diba nabasa mo rin yun? Nakakalungkot Ate Christy. Kaya nakakabahala. Oo, bukod kasi doon sa injection niya, sa mismong mga veins niya, gumapang na raw sa mga kamay, yung parang pamamaga. Wala. So, hindi na siya nakakapag-post. Nakakalungkot ito, no? May bago na naman daw na nakitang sakit. Padagdag na ng padagdag kasi syempre, ang tao kasi di ba, pag nakahiga ka lang nakahiga, di ba, imbes na gumagaling ka, hindi ka na na-exercise, Totoo. lalong dumadami yan, hindi mo na alam kung ano yung mga veins na hindi na Kaya kumikilos. nga sabi ng mga doktor, pag tayo may sakit, kahit na bedridden tayo, dapat gumagalaw ang Meron, mga kamay meron. natin. May movement. Yes. Kahit paa, Mm-mm. kahit kamay,
kahit ulo o ganyan. Dapat talaga, dahil yung blood circulation napakahalaga. Diba? Ako nga, Chris, di ba ilang beses na akong naoperahan, di ba? Alam mo yan. Kapag naoperahan ka, after operation, pagagalawin ka o kaliwa, kanan, tumagilid ka. Ang Tumayo. bagong panganak, ganun din. Diba? Hindi papayagan ng mga doktor ang bagong panganak na one day walang galaw. Kailangan tumayo ka na, mag-stretching ka na. Kailangan ganun. Kailangan yan ng ating body. Katawan natin na nangangailangan. So kung nakahiga ka na lang, paano ang blood circulation mo? Wala na. Diba? Daming nade-develop na lalong hindi na kumikilos yung mga parte ng mga bagay. Ang nararamdaman na yata ni Chris. Siyempre, di ba, pag may sakit ka na, di ba alam mo kung ano yung kapasidad mo na, ano ba? Di ba yung mahinang-mahina ako ngayon? Parang hindi kaya... Tsaka pag ikaw ay duwag, magpapatalo ka sa nararamdaman mo, talo ka talaga. Pero si Chris hindi duwag. Lumalaban talaga siya. Ate Christy. Dapat siyang lumaban ng todo. Ito yung pagkakataon na lahat ng tapang niya, lahat ng tiwala niya sa sarili niya, lahat ng paniniwala niya tungkol sa Diyos, ipunin niya ng isahan para gumaling siya. Diba? Bakit ang lala kaya ng nagiging sakit ni Chris? No, parang nadadagdagan. 1 in a million nga raw yun Mabuti ka mo at armado siya ng pera. Dahil kung hindi, Wala na. At saka na nakakabahala talaga yung mga post, di ba? Ang daming doktor na nakapaikot sa kanya. Parang ano to? 17 daw. Grabe, yung mga post na social media, di ba? Ang dami na nasa gitna siya. Pero in pairs kay Chris, nakakilay pa rin. Oo. hindi ba masama yun? Napakaraming doktor sa paligid mo kasi kanya-kanyang idea yung kanya-kanyang pananaw, yung kanya-kanyang tingin yun. Hindi kagaya ng halimbawa, 2, 3. Kasi habang dumadami yung taong nakikialam o gumagalaw sa isang bagay, mas lalo nagkakaroon ng komplikasyon. May kasabihan dyan. Pag marami raw nagpapakain sa baboy, lalong nagugutom ang baboy. Kasi naghihilian. Akala ng isa nakapagpakain na siya. Akala ng isa siya ang nagpakain. Ang totoo, nagutom yung baboy, wala palang nagpakain. Pero kasi, di ba, pag maraming attendist na doktor doon, napaka-rare kasi nung sakit niya. May Kaya kanya yun inaaral nilang mabuti kung saan magtutugma-tugma na. Lumabas yung ganito. Saan to nakuha? Yan. Ganyan. Alam mo, sa panahon na ito, sa nakikita ko, awa ng Diyos na lang talaga ang bubuhay sa Himala. Sama-samang panalangin. Kasi sabi natin, ang sama-samang panalangin, mas mabilis na lumilipad sa langit. Totoo. Diba? So, yun ang kailangan talaga natin. Na sana talaga, kasi nakakaawa talaga siya. Ang pangit-pangit ng mga sumusunod mga picture na naglalabasan. Hindi na maganda. Parang hindi na si Chris na napakalayo na ng itsura. Tsaka yung mga balat niya pumuputok, lalo yung veins. Napakaputi pa naman niya. Kitang-kita mo kagad pag nasasaktan. Tapos may patsi-patsi-pasan. Hawakan mo nga lang siya ng ganon. Ay naku, namumulat. Hawakan mo lang siya ng ganyan. Pula na yan. Tsaka mahina talaga siya, Ate Christy, kahit nung wala pa siyang sakit. Siyempre, iba kasi yung laki ka sa lansangan At laki ka dun sa napakagandang Tsaka bahay. madalas siyang madapa, matalisod, clumsy siya. Wala kasi siyang sport din, di ba, Nay? At saka flat-footed siya. Hindi gaya natin na nakaangat pagka lumalakad tayo. Kaya lagi siya nakayuko to balance. Ano ba yun? Flat-footed siya Ala. Hindi ba tayo, pagka nakatayo, may parang uwang tayo dito. May Sakong. awang. Hindi, sa gilid, may awang. Sa kanya wala. Flat na flat talaga. Kaya pag naglakad tayo, dapat mauuna mo na yung harapan sa kagagan dapat. Siya, sabay. Oo. Kaya clumsy siya, sabi niya. Inaamin naman niya yon. Sana lahat ng mga sakit na nadidiscovery ngayon, sana iisa lamang ang pinagmumulan. At yung pinagmumulan na yon, kapag na-arrest yon, yun ang pinakamaganda. Ay, naku, No? sana talaga makita na talaga yung pinagmumulan. At sana umayos ang kanyang BP kung ang talagang kailangan, yun lang ang Sana magagaling matapos sa ang kanya. lahat ng problema ni Chris Aquino, maging maayos, maging mabuti. Sana. Marami naman nananalangin para sa kanya. Kaya pagpasalamat na lang natin na nandito pa rin siya hanggang ngayon. Oo, laban lang, Chris. Laban lang. Laban Yun lang na, ang laban. laban. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.